Yo, what's up sa inyo lahat mga katek, no? Magandang araw at maulan na hapon sa inyo lahat mga katek, no? So, meron lang tayong kunting i-recap sa araw na to, bali isang TCL 32 inches, no? So, sa lahat ng mga natin dyan, kasama natin mga TIG vlogger, grupo natin mga technician, no? Shoutout sa inyo lahat mga master at samahan nyo po, simulan natin to! Ayan, magandang araw sa lahat mga paps, no? And welcome back again naman sa ating channel. So for today's video, meron tayong recap dito. Kasi nagawa na po natin yung unit na to. And then isa tong TCL. Excuse me. TCL 32 inches. Ito yung model niya. Ayan. Model TCL 32D 3000D. And then yung problema nito, ito yung problema niya. Meron naman siyang standby. Ayan, meron siyang standby, saksak natin Ayan, ganito yung kanyang problema. Sabi na mayari. Tapos, na-check din natin to. Meron siyang standby light. Ito, kulay puti. Kahit anong pindot mo dito sa kanyang power button at saka sa kanyang remote. Ayan tong remote. Ayan. Ayaw talaga niyang ma-power on. So, ito yung problema ng mayari, sabi niya. Ayan, tinesting din natin pagpasok dito is ayaw talaga niya mag-on, no? So, ang ginawa natin is na-voltage checking po tayo sa kanyang mainboard. So ang ginawa natin, nag-voltage check tayo dun sa kanyang mga subsidiary secondary supply. Yung mga LDO niya, yung mga low voltage regulator natin, yung 1.5, 1.8, tsaka yung 1.9 tsaka 3.3. 1.5 pala. So kailangan pa natin mag-test ito. So wag na lang siguro kasi recap lang naman to. Kumpleto yung kanyang supply, pero bakit hindi siya nagpa-power on? At saka umaabot naman yung kanyang 3.3 dito sa kanyang tack switch or dito sa may button sa may baba. Pero bakit ayaw niya ma-power on? Okay din yung kanyang tack switch dito. So ang ginawa ko, meron na kasi ako mga na-experience na ganito, medyo marami na rin. Nakompleto yung supply pero hindi gumagana yung unit. Meron siyang standby, kompleto supply pero hindi gumagana. So ang ginawa ko is itong MCU na to, ito. Very common kasi to ito yung MCU na ginagamit. Ito yung MCU na ginagamit dun sa mga Sharp na 28 inches. So very common to. Ginawa ko, linisan ko muna itong MCU na to, paligid niya, linisan ko niyan. Gumamit tayo ng thinner tsaka yung kanya ating contact cleaner. Binuhos natin dito, tapos lagyan natin ng paste. Nilagyan natin ng soldering paste, then hinat air natin. Kasi ito yung mga kadalasang ginagawa ko pag mga ganitong problema, standby mode siya, kompleto supply, ayaw gumana. So, ang settings pala ng ating hot air is nasa nasa 380 yung kanyang temperature. Tapos yung hangin niya ay naka-off po siya para talagang tatama yung init dito sa kanyang MCU. So, tapos niyan, nung mainit na natin to, kapag ininit natin to, ayan, mga technician is alam na naman kung parang, ang tawag doon, nakapinitit yung kanyang init ng hot air. Ano ang ginawa ko dito? Kasi kadalasan siguro may nagagalus contact yung mga ganitong MCU. So, ang ginawa ko, habang ininit ko siya ng hot air, dinidiin ko po yung kanyang MCU. Ayan, dinidiin po natin yan. Para kung sakaling meron siyang loose contact, didikit po yung kanyang paa doon sa kanyang linya. Kasi diniinan natin habang iniinit natin yung MCU na to. Ayan. So, nung matapos ating mainit, so ito yung tinesting natin, is gumana po yung unit natin, no? So, ganun talaga yung mga kadalasang ginagawa natin pag mga ganitong unit TCL at saka dun sa may Sharp. So, ito kanina hindi po siya gumagana ng remote. Hindi po siya gumagana kahit anong pindot mo dito sa may button niya. Ayan yung gumana. Pero ngayon, yun, one click na po yung unit natin. Ayan. Tapos, gumagana na po siya. Back to normal na ulit yung unit natin. Naka EV2 siya. Naka ATV2 pala. Ayan, no? So kahit na kasi pang mga ganitong unit, kapag nilalamigan or naka-standby siya ng
malamig na yung kanyang circuit, minsan babalik yung problema, hindi mo siya mapapower on ulit. So, ang ginawa natin doon, yun nga, yung sinabi ko kanina, habang iniinit natin yung MCU, dinidiin natin. Kasi kung iinitin mo lang siya, by hot air, ang problema kasi, kung tinisting mo, gumagana siya, gagana. Kasi kapag habang init yung unit natin, syempre, makakaroon ng connection yung linya na kung meron mang loose contact. So, kapag lumamig na naman yung circuit, maglo-loose contact na naman yun. Kaya kapag naka-standby yung unit, malamig siya, hindi na naman siya gagana ulit. So, ang ginawa natin is diniinan po natin habang iniinit yung MCU. Diniinan po natin yung kanyang MCU para naman kung sakaling meron talagang loose contact is makakakonekta ulit yung kanyang pins doon sa kanyang linya. So, yun yung ginawa natin. At ito, standby natin ng isang araw. Buong gabi kasi kahapon ginawa natin. Tapos, ngayon, pinandar natin ulit. So, gumana na siya ulit, no? Hindi na siya hindi na po siya back to dati. Ang tawag doon? Gumagana na po siya. Hindi na siya nag-standby lang. So, ulitin natin para makita nyo. Pindutin ko, tapos saksak natin ulit. Ayan. Naka-standby siya. Kita nyo ba? So, pindutin natin yung kanyang power. Power. Ayun. So, pag namatay yung ilaw, ibig sabihin niya, nagpa-power on yung unit natin. Ayun, labas yung logo ng TCL. Ayan. Ayan. So, ganun lang. So, ulitin po natin, lagi pong sinasabi natin, no, hindi po natin nire-recommenda doon sa mga customer na mamayari ng unit na sila mismo yung gagawa ng mga kanilang TV. Kasi meron baka posible kayong madisgrasya or makakuryente kayo. So, kailangan talaga pagawa nyo sa may technician. So, kung matigas talaga ulo nyo, gusto nyo mag-DIY, nasa sa inyo na yan. Labas na po kami yan. Kasi yung mga ginagawa natin tutorial sana, hindi naman sana sa mga customer or yun sa mga may-ari ng unit is para lang po sa kapwa technician natin. Pero hindi na talaga natin maiiwasan na merong mga customer na makapanood nito, lalong-lalo na ngayon sa ating generation na pag-usbong ng teknolohiya, no? Halos nandito na lahat sa YouTube. Kung ano kang hanapin or yung problema mo, i-search mo lang. So, mahanap mo yung sagot. So, medyo medyo may maalma na ng mga kaibigan natin, mga technician sa mga ginagawa natin. So, siguro meron tayong babaguhin konti. Hindi lang siguro parang tawag doon. Kalimutan ko, nasa dulon nila ko, basahin nyo na lang. Basta yung mga ganito, lagi yung sinasabi sa video natin, no, na hindi po talaga itong ginagawa natin, hindi sa mga customer, kundi sa mga kapwa technician natin. So, hanggang dito lang yung video natin, no, kapskit pa ba na sa naman ako, kaya ideas ting ginawa ngayon, no. Make a video as always, and this is your service Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye bye.